Good morning! So ito ngayon yung ongoing projects natin na 3-story residential with roof deck at matatagpuan ito sa isang mamahaling subdivision dito sa Antipolo City. So tamang-tama, malapit lang yung ating fabrication and office. So iyan po yung ating project from the outside. So lahat ng panels na yan ay lalagyan natin yan ng glass at kailangan natin yan lagyan ng initial sealant para siguraduhin na walang tatagas na mga tubig or ulan pag dumating na ang araw ng or panahon ng tag-ulan. So eto ngayon yung ating master's bedroom. Kung mapapansin mo ay meron tayong multiple awning windows with fixed below. So lahat po yan lalagyan natin ng sealant. So balikan natin yung tanong, paano nga ba ang tamang paraan ng pag-a-apply ng sealant? At sunod na i-discuss natin, ano ba ang importansya, bakit kailangan mo mag-apply ng sealant? So, paano nga ba ang tamang paraan ng pagsisilant? Number 1, kailangan lahat ng dadaanan ng sealant mo, kailangan lahat ay malinis. Kaya nagdadala tayo ng paintbrush, no? Para bago natin applyan yan ay sinisigurado natin na wala talagang mga alikabok or any foreign objects na makakaapekto sa pagkapit ng sealant. So, dapat meron ka mga items na gagamitin like sealant. So, meron tayong sealant tubes with nozzle. Meron tayong cutter, kung makikita dyan. Meron tayong sealant gun. So, maraming sealant ang kailangan mong dalhin kasi marami po yung paglalagyan. So, marami tayong klase ng sealant. Meron tayong non-acetic, meron tayong acetic, meron tayong pang-mirror, at meron tayong pang-industrial. So, number 1, kailangan malinis yung surface bago bugahan ng sealant. Pangalawa, kailangan sakto yung size or tip ng nozzle natin na ilalapat sa joint or doon sa gap. So, dapat meron laging basahan na hawak yung ating sealant applicator para pupunas yung nozzle niya every time na kumakapal yung sealant sa dulo ng kanyang nozzle para maiwasan yung pagkalat. So, bago ka mag-apply, kailangan punasan yung dulo at pagkatapos mo mag-apply, pag nakita mong makapal yung sealant ay kailangan din ipunas ulit sa basahan para hindi nagkakaroon ng double lining yung ating sealant. So lahat din ng perimeter ng aluminum ay kailangan din wala ng sticker para siguraduhin kapit doon sa gap yung ating binubugan na sealant. So isa yan sa mga tamang paraan ng pag-apply ng sealant. At syempre, pag once na nag-apply ka ng sealant, bawal mo na yan galawin, bawal mo na yan hawakan. Bigyan natin siya ng at least 1 hour curing time para siguradong sealed na sealed ang ating mga gap na in-applyan natin ng ating sealant. So ilan lang yan sa mga tips paano ang tamang paraan ng pag-a-apply ng sealant. So mapapansin nyo bakit itong pagsisilant ni Joshua ay malinis, makinis. Bakit? Kasi skilled po yan, no? So, matagal niya na pong ginagawa yung pag-a-apply ng sealant na yan. So, pagbaguhan ka lang sa pagsisilant, hindi mo ma-achieve yung ganyan kalinis na resulta. Kasi, skills po yan, kailangan po ng repetitive or paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay para ma-perfect mo po yan. So, ang akala ng marami ay madali lang mag-apply ng sealant. Oo, madali yan. Pero hindi mo ma-achieve yung magandang surface or makinis na kung saan hindi tatawaging balbon yung iyong trabaho. So may nag-chat sa atin, i-mute muna natin. I-ano muna natin yung ating silent mode. So yan. So ito, mahirap yung situation namin dito. Nasa edge kami. Nasa canopy kami ng first floor para lang siguraduhin mabugahan natin yung outside perimeter ng lahat ng ating bintana. Mahirap pala maging vlogger, no? Kailangan actual, no? On site. So yan, para ma-appreciate nyo, para makita nyo
yung pagsisilat, hindi lang po yan sa loob ginagawa, pati po sa labas ng bahay. Kasi pag once na nilagyan ko na ng mga glasses yan, wala na tayong access, no? Mahihirapan na tayong i-reach out yung mga parts ng window na dapat applyan ng sealant. Yan sa mga tips kung paano ang tamang pag-apply ng sealant. So, ayan po. So, malinis na po yung ating mga window. May sealant na po yung outside and inside. Lalagyan ko na lang po yan ng glass. Initial sealant pa lang po ito. No? Pag nag-apply ka ng sealant, yung mga malalaking gaps ay, inuulit yan. Bakit? Kasi, after some time, magsishrink yan or i-impis yan at kailangan mo ulit yan patungan. So, ito, pinapakita ko sa inyo yung gap between aluminum tubular and concrete opening, no? Makikita mo dyan. So, yung pinakailalim, close gap na siya. Pero yung kanyang height, no, almost, mayroon siyang gap na 1/4 to 1/2. Pero pag magaling ka magsilant, kayang-kaya mo yung gawa ng remedyo. So yan, no? Si Joshua, titingnan natin, inspeksyonin natin yung tamang paraan ng pagsisilant niya. So dito importante yung nozzle mo pag nagsisilant ka. Another tips, no? Pag nagsisilant ka, yung nozzle mo dapat medyo malapit yung kanyang size doon sa gap na i-fill mo ng sealant. At dahil malapad yan, hindi yan kayang daanan ng isang bugahan lang ng kanyang sealant. So, dapat kailangan mo siyang ulitin. So, yan. So, papasadaan niya ulit yan. So, yan. Sarado na yung kanyang gap. Yan. Medyo mahirap magsealant pag malaki. Kailangan dyan, very skilled ka. Yan. Tuloy-tuloy lang yan hanggang maubos yung gap na yan. At bakit nagkakaroon ng malalaking gap yan? Kasi nga technically yung mga nagmamason or yung mga gumagawa niyan, hindi naman talaga perfect yan. Nagkakaroon talaga yan ng errors. Mga tao lang din yung mga yan at yung mga yan ay tolerable naman yan. Kaya namang takpan yan ng sealant. Mas okay na magsealant kaysa pipilitin mo yung mga aluminum tubular mo, pupukpukin mo para lang pumasok sa opening. So, yan ang mga challenge pag nag-a-apply ka ng sealant. So, tingnan natin, yan, di ba? Wala nang gap, no? So, napaka-importante yan. Yung size ng nozzle mo, dapat mag-fit doon sa gap na kailangan mong takpan ng sealant. So, ang kagandahan kasi pag marunong ka mag-sealant, kahit malaki yung gap, hindi yan halata at makikita mo parang bahagi siya ng aluminum frames natin. So, yan. Yan, malaking gap din yan na kailangan nating takpan. So, tingnan natin ulit yung kanyang pagsisilat. Yan, no? O, di ba? Kailangan niyang ulitin. Yun. Second, na paghagod, no? Okay. So, yan. Uulitin pa yan kasi i-impis yan for sure. Kaya nga, yung pagsisilant natin, hindi lang yan makukuha isang beses, dalawang beses. Tinatatlong beses yan at pag nag-cured na yan totally, binabalikan pa rin yan pagkatapos ng ilang araw. Kasi para siguraduhin natin na wala talagang siwang. Kasi bakit natin kailangan gawin yan? Kasi pag tag-ulan, dyan ka na magkakaproblema, tatawagan ka ng client mo, iistorbuhin ka na. So, maaapektuhan yung mga scheduling mo. Kaya hanggat maaari, as early as now, matreat mo na agad yung mga gaps na yan. At syempre, pag nag-turnover ka naman ng project mo, syempre magiging punch list yan. No? Isa yan sa mga challenge pag nag-a-apply ng sealant. So, ituloy natin yung pagsisilant. Ano-ano yung klase ng sealant? Number 1, meron tayong acetic. Yung acetic sealant, ito yung ginagamit mostly sa mga glasses, sa mga residential kasi kailangan mabilis yung curing niya. Yan. So, malapit na tayo matapos mag-sealant. So, itong tutorial natin ay nakafocus lang sa pagsisilant. Bakit kailangan natin mag-sealant? Kasi kailangan nating ma-fill yung gap between aluminum and concrete opening, between glass and aluminum, and between aluminum to aluminum. At syempre, kailangan maganda yung kanyang finish pag wala yung siwang or gaps. And most importantly, kailangan hindi magkaroon ng
pagtatagas ang ating mga bintana pag araw na ng tag-ulan. So, yan po ang mga reasons bakit kailangan natin magsealant. So, highly skilled sealant applicator yung tao natin kaya malinis yung kanyang trabaho. So, yan po. Sana may natutunan kayo ngayong araw sa aking bagong tutorial. Paano nga ba ang tamang pag-a-apply ng sealant. So, for more tutorial videos, no, punta lang kayo sa aking Facebook page, Don Vic Glass Aluminum Steel Fabricator Contractor, at patuloy po tayong magpo-post doon or mag-upload po doon ng mga video tutorial para po makatulong sa mga gusto ding magkaroon ng experience or gustong magnegosyo ng glass, aluminum, steel fabrication po. So, yun lang po. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat. Bye-bye!